Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papurit pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na wala ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugot alipin ng ating dakilang tagapaglikha. Insyaallah ta'ala sa mga oras na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Kitab at-Tauhid na ito ay mula sa sulat kamay ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. At tayo idumako sa paksa o sa kabanata ng pagsamba sa Allah sa mga bantayog ng mga mabubuting tao o mabubuting mananampalataya. Ito ay isang paksa na kung saan o aralin na kung saan ang pagkundina natin o ang sinasabi nating pagpigil sa sinasabi nating pagsagawa ng pagsamba sa mga bantayog o mga memoryal ng mga mabubuting tao na doon gagawin ang pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Ang ibig sabihin ng ating paksa na ang Islam ay kanyang sinaraduhan ang pintuan ng ang ating kaharap sa oras ng ating pagdasal o pagsala ay ang mga pinatayong gusali o pinatayuan ng gusali na ito ay sakop ng mga libingan ng mga mabubuting tao. Kaya inshallah ito ay napakahalagang bagay. Alam natin na ang pag-aaral sa tauhid ang siyang pinakamahalaga sa lahat at gaano man kainam ang ating pag-uugali o gaano man kainam ang ating ibada, gaano man kainam ang ating pakikitungo kung hindi ito nagsimula sa pinakamainam at tamang akida, ang ating ibada ay magiging walang saysay. Ito ang kalagahan at kahigitan ng sinasabi nating tauhid, ang doktrina na ipinadala kay Muhammad alayhi salatu wassalam at sa mga propetang nauna pa sa kanya. Kaya ating simulan sa aklat na ito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab at ito ay pinaliwanag ni Sheikh Fawzan al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan. Again na lamang sabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na naiulat sa Al-Bukhari wa Muslim na si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay nagbalita na si Salamah ay mayroong isang dalang balita sa kay propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At ang hadith ay mula sa Bukhari at ganito na lamang ang sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Salamah dhakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasha وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيهم رجم الصالح أو عبد الصالح بانوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السورة أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بينه fitnataini fitnatal quburi wa fitnata as-samathil. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ang hadith na sinabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na inulat na sinabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na noong si Salama ay nagbanggit sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ng isang simbahan sa lugar ng Abyssinia nung sila ay nagsagawa ng sinasabi nating hijra sa lugar na iyon, na ito ay puno ng mga larawan at estatwa. Kaya ang sugo sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, kapag namatay ang mga mabubuting tao mula sa kanilang mga grupo, mula sa kanilang mga angkan, o yung mga matutuwid naman ng palataya, ay kanilang pinapatayuan ang kanilang libingan ng mga gusali, ng mga struktura. At nilalagyan nila ng sinasabi nating mga iba't ibang uri ng larawan at mga estatwa.
Kaya dahil dito sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sila yaong pinakamasamang mga nilikha sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dahilan na kanilang pinaghalo ang dalawang kasamaan. Ano po yan? Ang sinasabi nating pagsamba nila sa mga imahin at ang pagsagawa nila ng mga imahin at mga estatwa. Dahil dito, ito isang masabi nating kaalaman na dapat natin unawain kung ano ba ang katotohanan ng sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala. Una, ito ay mayroong ta'liq, mayroong binigay na panukala si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang pagbibigay ng kahalagan sa sa aya na ito na kanyang sinabi o hadith na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na ang mga taong ito ay gumawa ng sinasabi nating dalawang pinakamatinding kasalanan. Ang dalawang kasalanan yaon ay ang sinasabi nating pagpapatayo nila ng mga memorials o mga struktura sa harapan ng libingan at ang pagtatayo nila ng sinasabi nating mga idolo. Kaya dahil dito ang relasyon ng chapter na ito sa aklat ng Tauhid, Kitab at-Tauhid, ay nagbibigay ng liwanag na ang sinasabi nating debosyon o isang gawaing pagsamba na ating gagawin sa mga memorya o sa mga struktura ng mga mabubuting tao ay maging dahilan na ito ay tungo sa sinasabi nating pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Salama radhiyallahu ta'ala anha, ang kanyang pangalan ay siya ay si Hind bint Abu Umayyah al-Makhzumiyya al-Qurashiyya, kung saan siya ay pinamagatang Salama na naging asawa siya ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Siya ay namatay noong ika-62 ng Hijra at radhiyallahu anha, nanaway kalulugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay isa sa mga asawa noon ni Abu Salama radhiyallahu ta'ala anhu. Nung namatay siya, ang dua ni Salama na kung saan na tinuro sa kanya ng kanyang mahal na asawa ay ang Allahumma akhlif li khairan minha. O Allah, papalitan mo ang anumang kinuha mo ng mas mahigit pa rito. Kaya dahil dito ibinigay si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Mahabang hadith at yon ang dulo na kung saan siya ay naging asawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dito, ang hadith na ito, ang pangyayari, ay nangyari bago pa mamatay ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya ang kabuuan ng sinasabi nating hadith ng Propeta alayhi salatu wasalam na sa oras na kung saan ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nagkasakit, si Salama ay nagbigay sa kanya ng ilan sa mga kanyang nakitang larawan doon sa simbahan na kanyang pinuntahan sa Abyssinia. Dahil yun ay sa panahon yaon ay mayroong mga Kristiyano sa lugar na yaon. Kaya dahil dito, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay kanyang pinahayag ang sinasabi nating kadahilanan na ang tao ay lumalayo sa tuwid na landas dahil sa kanilang pagmamalabis sa papuri ng mga mabubuting tao sa kanilang paligid. Kaya dahil dito, ang kanilang ginagawa ay naglalagay sila ng mga dekorasyon sa lugar na iyon at hanggat sa kanilang nilalagyan ng mga imahin o mga rebulto. O yung mga taong nasa libingan iyon, ang kanilang mga imahin at ang kanilang mga rebulto o ginagawa nila ng rebulto at dahil dito, ay sadyang ipinagbabawal ang sinasabi nating pagsasagawa ng ibada sa lugar na iyon. Kaya ang mga taong ito, sila yung pinakamasamang tao na gumagawa ng kasalanan na ito ay papunta at ito ay uri na shirk. Ang pagpatayo nila ng sinasabi nating mga building o gusali sa libingan at pagpuri nila sa mga idolo. Kaya dahil dito ang pamagat o ang chapter ng paksa na ito ay nagbibigay sa atin ng tamang kaalaman at tunay na diwa at patunay ng pagbabawal ng pagsamba sa Allah sa mga gusali na kung saan mayroong mga nilibing na mga patay o kaya'y mayroong pinapatayo na mga
sinasabi nating mga ribulto. Ang ilan sa mga pantas po rito, kung wala na talagang lugar, ay maaring tatabunan na lamang. Subalit dito ay nakita natin na kung saan ang propeta alayhi salatu wasalam ay kanyang sadyang ipinagbabawal. Kaya dahil dito, ang mga taong ito na gumawa nito ng pagpapatayo ng ribulto o pagpapatayo ng gusali sa mga libingan, sila yaong pinakamasamang tao. Isa sa mga pinakamasamang tao sa dahilan ng kanilang gawain ay magdudulot o maging dahilan tulay tungo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kabuuan na makukuha nating kaalaman sa hadith na ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay kanyang ipinagbabawal ang pagsagawa ng anumang uri ng devosyon sa mga puntod ng mga mabubuting tao, kagaya na lamang sa mga ginagawa ng mga Kristiyano na tunay na ito ay tungo sa sinasabi nating pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Hindi po kaila sa atin na ito po ay nakikita natin at naranasan po natin noong tayo ay sa ibang pananampalataya pa. Ang pangalawa rito, ang pagbibigay ng kapahayagan o kapahintulutan na ating ipapahayag ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya upang sa gayon mabibigyan ng babala ang mga mananampalatayang Muslim. Kung nakita natin na ito ay magdudulot ng kabutihan sa ating mga kapatid, sasabihan natin sila na itong ginagawa nila at ating layuan. At ganoon din na ang mga bilang isang Muslim na ang sinasabi nating pagpapatayo ng mga ribultong ito o mga gawain ito ay dahilan ng sinasabi nating tungo sa pagtatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Pinaliwanag ni Sheikh Fawzan al-Fawzan hafidahumullah na sa bilang pang-apat na pangunawa sa hadith na ito o ang aral na makuha natin na sino man ang nagtayo ng sinasabi nating lugar na sambahan sa mga puntod ng mga mabubuting tao, mga matutuwid na mga manampalataya, ay isa sa mga taong masasama, bagamat ang kanilang layunin ay para sa kabutihan. Kabutihan na kung saan ang pagsasagawa ng pagsamba, subalit ito ay ang lugar kung saan hindi karapat-dapat. Kaya tayo ay pinagbabawalan po tayo na magsasagawa ng pagsasala sa lugar na kung saan maruming lugar, sa libingan, sa mga kubita halimbawa, sa slaughterhouse, sa taas ng Kaaba, sa mga lugar na kung saan nakakapag-abala sa mga tao. Ibig sabihin dito, ang lugar na kung saan hindi safety ang ating pagsasagawa ng sala at hindi tayo nakapag-concentrate. Kaya dahil dito ay isang aral, ang isang kaalaman na ito, na yung mga taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa magitan ng kanilang kayamanan na kanilang pinapatayuan ng mga ribulto o mga pinapatayo ang paglalagay ng mga gusali, paglalagay ng mga palamuti ay isa sa mga masasamang nilikha. Nawa tayo lahat ay tulungan ng Allah Jalla wa Ala na tayo ay iiwas sa ganitong kasamaan. Ganun din sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha na ito ay inulat ni Imam Bukhari wa Muslim. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadhalika la'natullah ala al-yahud wan nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Ang sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kapag nung dumating ang kamatayan sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, hinihimatay ang Propeta alayhi salatu wasalam, naglalagay siya ng isang tela sa kanyang mukha, sabi natin isang uri ng kumot, at nilalagay sa kanyang mukha at tinatanggal niya ito kapag siya ay nagkakaroon ng kapigatian, masakit ang kanyang lumalala ang kanyang karamdaman.
At kapag tinatanggal niya ito, ay kanyang sinasabi, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at Kristiyano na ginagawa nila ang kanilang mga libingan ng kanilang mga propeta na lugar ng kanilang pagsasambahan. Kaya dahil dito, ang propeta alayhi salatu wasalam ay nagbigay ng warning, babala sa mga gawain ito. Kaya kung hindi lamang sa sinasabi nating takot ng propeta alayhi salatu wasalam na ang kanyang masjid o ang kanyang libingan, ay magiging lugar ng sinasabi nating sasambahan o lugar na kung saan maaring gagawin na ang mga tao ay gagawa ng pagsamba doon, ang kanyang libingan ay bubuksan niya rin kagaya ng kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum na sila ay nilibing sa lugar ng baki, ng libingan doon na nakabukas po lamang. Kaya dahil dito, ang hadith ay nagbigay sa atin ng kaalaman na ang propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagbibigay sa atin ng isang sinasabi nating paalala sa oras ng kanyang kamatayan na kung saan ay nagbibigay siya ng babala sa atin na maari na sa susunod na pagkakataon na ang mga libingan ay gagawing bahay-sambahan. Bahay-sambahan. Ang kinatatakutan ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dito kinatatakutan niya na ang kanyang libingan na ilalagay sa sinasabi nating labas ng kanyang pamamahay. Dahil dito ang propeta alayhi salatu wasalam, ang mga propeta ay nilibing sa kanilang pamamahay upang sa gayon ay mabigyan ng proteksyon ang lugar na hindi ito gawing bahay-sambahan. Kaya disenyo po kapag ay pumunta sa Madina, tunay na ang lugar na yaon ng libingan ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay kanilang kwarto ng kanyang mahal na asawa si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, at hindi ito naging sentro ng ating qibla bagkus siya ay nasa likuran po natin. At ito ay may tatlong triangulo na area na ito'y binakuran at upang sa gayon ay hindi magiging sentro ng harap ng pagsamba ng mga mananampalataya. Dahil dito, kung ito ay nasa labas po lamang, ay maari na ito ay ginawa na ng sinasabi nating isang lugar na kung saan sambahan ng mga tao. Maging sa kanyang kapanahunan, may mga Morocco na nag-aanyong Morocco daw sila, na sila ay mula sa mga tribo ng mga Hudyo at kanilang gustong kukunin ang nalalabing laman ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Subalit nandiyan ang Allah Jalla wa Ala na kanyang binigyan ng proteksyon ang sugo sallallahu alayhi wasallam. Ito ay nagbibigay ng napakalaking aral po sa atin na ang propeta Muhammad alayhi salatu wasallam maging sa oras ng kanyang siya ay nasa kanyang higaan, ay binibigyan niya tayo ng tunay na kaalaman ng pagdalisay ng paniniwala natin. Ang nasyon na ito, ang umma na ito, ay binigyan niya ng babala maging sa oras ng kanyang paghihingalo, na kung saan kanyang sinabi na ang mga Hudyo at Kristiyano ay ginagawa nilang bahay-sambahan ang libingan ng kanilang mga propeta. Dahil dito ang propeta alayhi salatu wasalam ay nagbigay ng babala sa atin na tayo ay lumayo rito, na huwag nating gagawing bahay-sambahan ang kanyang libingan. Maging nakita nyo rin ang propeta alayhi salatu wasalam, ay ibig sabihin ng kanyang libingan, ito po ay nakadesinyo na hindi ito magagawan ng pagsamba. Dahil kung nakita nyo na lamang bakit sa loob nun. Noong unang kapanahunan ay nasa labas po nun, kaya dinagyan na lamang, tinabunan na lamang at na-occupy sa area na yaon, na hindi naman nakaharap sa pagsamba po doon, pagsusujud, upang sa gayon ang mga tao ay hindi gagawa ng pagsamba sa kanyang libingan. Kaya kung nasa labas kaya, ano kaya ang mangyayari? Kaya dahil dito, ito'y proteksyon ng Allah Jalla wa Ala na ibinigay niya sa nalilibing na sinasabi nating laman ng propeta alayhi salatu wasalam, na siya ay hindi magagawang sambahin sa kanyang libingan. Ito yung panalangin ng propeta alayhi salatu wasalam na ilayo sa anuman ang kanyang libingan sa pagsamba katulad ng mga naunang mga propeta sa kanilang kapanahunan. Kaya ito yung nagbibigay sa atin ng konfirmasyon, ang chapter na ito, na ang pagbabawal ng sinasabi nating pagsasagawa ng pagsamba sa libingan o pagsasagawa ng pagsamba sa libingan, at ganun din ang pagpapatayo natin ng gusali sa mga libingan, dahil ito ay maging dahilan
na tayo ay pupunta sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuang kaalaman hinggil sa hadith na ito na ang sinasabi nating libingan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at mga mabubuting tao, kapag ito ay gagawa ng pagsamba ay dahilan ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ito ay sadyang ipinagbabawal ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, maging sa oras ng kanyang huling hininga, ay kanyang ipinagbabawal ang ganitong gawain upang mananatili na dalisay ang paniniwala ng mga tagasunod ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ganon din, mga ulama ay nagsabi hinggil sa bagay na ito na pinapahintulot ang pagbibigay ng sinasabi nating pagsumpa sa mga tao na sila ay gumagawa ng kasamaan, ng shirk. Ang mga Hudyo-Kristiyano na ang kanilang pinapahintulutan na ang kanilang libingan ay gagawan ng sinasabi nating pagsasambahan. Ito ay sadyang pinagbabawal sa pananampalataya. Ang kasunod dito na kaalaman ay ang kaalaman ng paglibing sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na ito'y pamamaraan na ang tao ay hindi gagawa ng pagsamba sa kanya, na lagyan ng bakod, na ilayo at hindi nagiging sentro ng pagpapatirapa ng mga tao na dadalaw sa lugar na iyon. Kaya pinapaalala sa atin na ang ating binibisita sa Madina ay ang sinasabi nating lugar na kung saan ang Masjid al-Haram sa Madina. Hindi iyaong libingan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sa sino mang pupunta doon, ang kanyang dadalawin ay ang libingan, ito ay uri ng bid'ah. Kaya ganoon din, ang sinasabi nating palagi ang pagpapaalala sa atin na tayo'y palagi ang humingi ng tulong sa Allah Jalla wa'ala laban sa kaparusahan sa libingan bago pag magtaslim sa ating pagsasala na itunuro ng Propeta alayhi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika min adhab jahannam wa a'udzubika min adhab al-qabr wa min al-fitnati al-mahya wal mamat wa min al-masih ad-dajjal. At ganoon din yung sinasabi nating pagsasagawa ng sinasabi nating paghingi ng tulong sa Allah na tayo ay palagi ang ilayo sa ganitong dahilan ng kasamaan na magdudulot sa atin na tayo ay tuluyang lumayo sa Islam, na tayo ay pangalagaan ng Allah Jalla wa'ala laban sa shirk na ito, at ang Propeta alayhi salatu wasallam ay hindi nagkukulang sa kanyang paalala sa atin. Kagaya sa ibang mga nilikha na ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasallam ay nagkakaroon din ng sinasabi nating sakit o hapdi sa kanyang kamatayan. Na ang kamatayan ay mayroong sakarat, may paghihingalo. Siya ay pinahayag sa atin na siya ay katulad din nating tao, na siya ay nakakaranas ng hapdi at sakit, at siya ay binawian ng buhay, na kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibinigay na buhay sa kanya dahil siya ay isang katulad nating nilikha po lamang. At dito nagbukas na tayo lahat ay patawarin Allah Jalla wa'ala, bigyan ng tamang kaalaman sa pananampalataya, higit sa lahat ang tamang pangunawa sa sinasabi nating tauhid o pinakaprinsipyo o pinakadoktrina ng pananampalataya, dahil ito o dito nakatayo at nakatali ang ating kaligtasan sa kabilang buhay pagkatapos sa habag at awa ng ating dakilang kapaglikha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. At inshallah, bibigyan natin ng pahalaga bukas binillah ta'ala ang sinasabi nating pagpapatuloy ng pag-aral na ito. At sa mga manlalakbay po natin, inshallah, nakaschedule na sa araw ng Miyerkules na tayo ay maglalakbay sa Makkah inshallah, dahil nakakuha na ng tasrih. At nawa tayong lahat ay pagpalain ng Allah, at ipapahayag ko na sa sunod na linggo pa o after 2 weeks ay mayroong isang grupo ulit na sila ay maglalakbay, nakasama si Abu Ayman, si Brother Mustafa, at sila rin ang maglalakbay sa kasunod na linggo. Paki-contact na lang upang malaman nyo ang mga informasyon hinggil sa bagay nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.